Mga balita sa boxing, eto nakapanayam ng Bombo Radio Jensen, ang matagal na trainer at kaibigan ni Manny Pacquiao na si Buboy Fernandez, na ayon nga sa kanya na ang ginagawa nilang preparasyon ngayon ni Manny Pacquiao laban sa Muay Thai legend Buakaw Banchamek ay preparasyon na ito para sa rematch ni Manny Pacquiao kay Floyd Mayweather na magaganap na sa July. Breaking news nga ito mga lods, na ibinulgar na nga ni Buboy Fernandez na magaganap na nga itong matagal nang inaabangan na rematch ng ating pambansang kamao at ang kanyang rival na si Floyd Mayweather. Ayon pa kay Coach Buboy Fernandez na hindi daw nila babaliwalain itong si Buakaw Banchamek maski exhibition lang ito, kasi champion din naman ito sa Muay Thai. Itong mga taga Thailand daw kasi ay nagsimula sa Muay Thai bago magboxing, kaya marami daw silang mga world champion. Kaya daw pinangarap talaga ni Buakaw na makalaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. At ang maganda daw dito ay labanan ng mga legend sa boxing at legend sa Muay Thai. At ang maganda nito ay may belt ito mula WBC, 6-rounder na laban. At ito daw kanilang preparasyon na ito para kay Buakaw ay tuloy-tuloy na para sa laban ni Manny Pacquiao kay Mayweather sa July. Madali lang daw naman ibalik ang magandang kondisyon ni Manny Pacquiao, kasi siya daw ang athlete na nakikita ni Buboy Fernandez na hindi nagpapabaya sa kanyang sarili. Lagi daw kasi itong nagbabasketball, at itong pagbabasketball ay isang part ng training sa boxing dahil nakakatulong daw para sa stamina ang pagtakbo-takbo sa basketball. Kaya itong laban daw niya kay Buakaw ay preparasyon talaga para kay Mayweather. Ito daw talaga ang dream match na pinangarap talaga ni Buboy Fernandez, itong rematch kay Mayweather. Kaya sabi daw ni Manny Pacquiao sa kanya ay itong pangarap mo na laban ay matutuloy na. At pagkatapos daw ng laban ni Pacquiao kay Mayweather ay tuloy-tuloy na daw ito sa regular fight na totoong laban ulit, professional fight. At tingin daw ni Buboy na may nakasalang na makakalaban si Manny Pacquiao sa kanyang pagbabalik bilang professional boxer. At baka daw world championship fight ang regular fight ni Pacquiao. Hindi pa daw alam kung saan gaganapin kasi under negotiation pa ito. Kaya pagkatapos ng laban niya kay Mayweather ay babalik na daw sila sa ibabaw ng lona. Kaya yung mga fans daw ni Manny Pacquiao ay huwag mag-alala. At ang mga updates daw sa gagawin nilang training sa paghahanda sa laban niya kay Buakaw na magaganap sa April 20 ay makikita dito sa Bombo Radio Jensen. At inulit pa ni Buboy na ang training na ito na sinimulan na nila sa Jensen ay hindi lang para kay Buakaw kundi para kay Mayweather na rin. Sabi naman nitong isang commenter, "Wow, good luck kay Sir Manny, Pinoy legend back to ring again." Coach, preparation to sa Mayweather fight? Actually doon na tayo patungo eh. Itong kay Buakaw, of course hindi natin pwedeng bigyan ng kumpiyansa kasi world champion to ng Muay Thai. Yeah. Kahit pa paano, alam mo naman yung mga Thailander, nagsimula sa Muay Thai bago mag-boxing, so kaya marami silang mga world champion. Pero siyempre pinangarap ng Buakaw na makalaban ng ating ginagalang senator. So mas maganda, legend to legend. Ito WBC legend, may belt to. Yes sir. Kahit na 6 rounds to, mayroon tong belt. Okay. And then this preparation ng training mo natin, not only po Buakaw, dire-diretso na po ito para sa July, para kay Mayweather. Samantala, courtesy ng Boxing News 24/7, ayon kay Terence Bud Crawford na ang laban niya kay Saul Canelo Alvarez ang pinakamalaking labanan sa boxing ngayon, gustuin man daw o hindi. Malaking posibilidad nga daw na maganap ang laban ni Terence Crawford at rival pound for pound at future Hall of Famer Canelo Alvarez dahil daw napakalaking laban ito, giit ni Crawford. Syempre maraming boxing fans ang gustong mapanood ng bakbakan ni Terence Crawford at Canelo Alvarez kasi mahuhusay ng mga boksingero ito. Hindi nga daw natatakot itong si Crawford na akyatin si Canelo Alvarez sa 168 pounds division, o kaya pwede rin daw sa catchweight sila maglaban. At dahil daw nakakaintriga ang kanilang labanan, kaya magiging malaking laban ito at maraming boxing fans ang manonood dito. Posible daw talagang maganap ang bakbakan ni Terence Crawford at Canelo Alvarez dahil sa laban daw ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya na parang imposibleng maganap dati dahil sa layo ng agwat ng kanilang timbang ay naganap pa rin. Ang tanong sa bakbakan na ito, magiging competitive fight ba ito?
Si Canelo Alvarez may record na 60 wins with 39 knockout, 2 losses at 2 draws, ay napakalakas na super middleweight. At si Terence Crawford naman ay napakahusay na 147 pounds fighter. Ang idadagdag ni Crawford sa kanyang timbang kung sakali ay 21 pounds. Kaya ang nakikitang epekto nito kay Crawford ay babagal ang kanyang kamao at paa. Inaasahan naman na bibenta ng napakalaki sa pay-per-view ang kanilang bakbakan. At gate nga ni Crawford na ito ang pinakamalaking laban sa sports ng boxing ngayon. Samantala, itong mga dating magkaribal sa boxing na ngayon magkaibigan na sina Jervin Ancas at Jonas Sultan ay mga nakatakdang basagin ang ating kamalasan kontra mga Hapon. Mga kalaban ni Jonas Sultan ang Hapon na si Rico Masuda bilang undercard ni Jervin Ancas at Takuma Inoue na isang world title fight sa February 24 sa Ryogoku Kokugan Gym sa Tokyo, Japan. Sana ay magtagumpay silang pareho. Kapag nanalo sa Ancas dito sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma, siyang magiging unang Pilipinong world champion sa taong kasalukuyan. Samantala, kortesi ng World Boxing News, kaya pala nagtre-training ng gusto si Manny Pacquiao. Dahil sa bukod ang training niyang ito, ay training na rin niya sa malaking laban niya kay Floyd Mayweather sa July. Ay ito nga ang paghahanda niya kontra legendary Muay Thai fighter Buakaw Banchamek na magaganap sa April 20. Ay napakalaking premyo pala ang makukuha dito kapag siya ang nanalo. $25 million o kapag ipinagpalit natin sa ating piso ay nagkakalaga ito ng 1.4 billion pesos na ayon nga sa matagal na niyang trainer at kaibigan na si Buboy Fernandez na nakatakda na ngang maganap ang rematch ni Pacquiao at Mayweather sa July sa Japan. At pagkatapos nga ni Pacquiao kay Mayweather ay muli siyang magbabalik sa totoong laban kung saan ang kanilang option ay sina Gervonta Tank Davis, Ryan Garcia at Conor McGregor na kalabanin na malaki ang posibilidad na sa Saudi Arabia gaganapin dahil gustong gusto daw ni His Excellency Turki Al-Sheikh na chairman ng Saudi's General Entertainment Authority na mapanood si Manny Pacquiao sa Saudi Arabia sa isang professional fight o totoong laban. At napipisil nila si Gervonta Tank Davis na kalabanin ni Pacquiao na ayon naman kay Gervonta Tank Davis na payag siyang lumaban sa Saudi Arabia basta bayaran lang siya ng 2 Ferrari. Samantala, nagpost naman itong Japanese monster na Naoya Inoue sa kanyang social media account na translate na sa English. Sabi niya, wait, all you want to say, there is no reason to escape from such guy. I just do it because I have a match that I have to digest. Ready to beat at any time. Na si Janrel Angas ng Pinas Casimero talaga ang tinutukoy dito na Naoya Inoue kasi nakakabit sa kanyang post ang larawan ni Casimero. Ayon nga kay Japanese Monster na wala daw dahilan para iwasan niya si Casimero at kaya lang daw hindi pa niya nilalabanan si Casimero ay may mga mandatory challenger pa siya na kailangan kalabanin niya. Ito nga ay sina Mexican bad boy Luis Pantera Neri sa Mayo at sa Setyembre naman ay si Murodjon Akhmadaliev. Ayon pa nga kay Naoya Inoue na bakit daw niya iiwasan si Casimero ay kahit na anumang oras naman daw ay kaya niya itong talunin. Sabi naman ng isang commenter, yun naman pala sige hintay lang tayo. Samantala, courtesy ng The Sporting News, nilabas na ang mga detalye ng labanan ni Naoya Inoue at Luis Neri at ito nga ay magaganap sa Tokyo Dome sa Japan sa May 6 at i-air ito sa ESPN Plus sa Amerika. Kinumpirma na ito ni top rank boss Bob Arum. Courtesy ng Japan Times, dedepensahan na magkapatid ni Japanese boxer na sina Yudai at Genjiro Shigeoka ang kanilang world minimum weight title laban sa mga Pinoy challengers sa Marso 31 sa Nagoya, Japan. Sinabi ito ng mga organizers nitong Lunes. Si WBC champion Yudai Shigeoka ay nakatakdang harapin ang dating WBO champion na ating kababayan Melvin Jerusalem, habang ang IBF champion na si Genjiro Shigeoka ay hahamunin naman ng isa pa nating kababayan na si RR Andales. Noong Enero 2023, nakuha na Jerusalem ang WBO minimum weight title mula kay Masataka Taniguchi na isa ring Hapon, nakasama sa parehong gym na magkapatid na si Shigeoka. Mananalo ka sa pamamagitan ng knockout, sabi ni Yudai Shigeoka tungkol sa kanyang pagkikipaglaban kay Jerusalem. Naalala ko ang kanyang pagkapanalo kay Taniguchi,
kaya hindi ko siya titigilan ng kasusuntok. Dagdag pa ni Yudai Shigeoka. Sa ngayon wala tayong world champion, kaya magandang pagkakataon ito para sa ating dalawang boksingero na mabigyan ng world champion ang Pilipinas. Isang malaking sorpresa ang ginawa ni Jerusalem sa international boxing scene. Halos isang taon nang nakalipas nang masungkit niya ang World Boxing Organization WBO World Minimum Weight title. Pinatalsik niya sa trono ang dating kampiyon na si Masataka Taniguchi sa pamamagitan ng first round technical knockout sa Osaka, Japan. Ang 29 years old na si Jerusalem na nakabase sa Cebu sa ilalim ng Sip Sanman Boxing Team ay nagharing kampiyon sa loob ng 5 buwan hanggang sa mapatalsik siya sa trono ni Puerto Rican Oscar Colasso sa Indio, California. Tinalo ni Colasso si Jerusalem sa pamamagitan ng ikapitong round na stoppage. Sa kabila ng malaking kabiguan na yon, si Jerusalem ay nananatiling mataas ang ranggo bilang world title contender at nakabawi sa isang unanimous decision na panalo noong Oktubre laban kay Francis J. Diaz sa General Santos City. Si Jerusalem ay may kasalukuyang record na 21 na panalo, 12 knockout at 3 pagkatalo. Nagsasanay siya sa Cebu City at sa Japan sa ilalim ng pamumuno ni Michael Domingo. Samantala, si Yudai Shigeoka ay walang talo sa 8 laban, may 5 knockout. Ito ang kanyang unang title defense matapos niyang agawin ang WBC World Minimum Weight title mula kay Thai fighter Panya Pardabsri sa Tokyo, Japan noong Oktubre.